Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Lumakas pang lalo ang bagyong Christine na inaasahang magla-landfall sa Isabela anumang oras mula ngayon. Dahil dyan, may mga lugar nang isinilalim sa signal number 3. Ang Bicol Region na isa sa unang nakaranas ng hagupit ng bagyo na lubog sa katakot-takot na lagpas taong tubig. 3 na ang naitatalang nasawi pero pinangangambahang dumami pa yan dahil sa dami ng mga natrap sa baha sa iba't ibang panig ng bansa. Nakatutok si Salima Refran. Daing ng saklolo sa gitna ng dilim at malakas na ragasa ng lagpas taong baha. Yan ang umalingaw-ngaw sa bahagi ito ng Barangay Iraya Sur sa Uwas Albay kagabi. Ayon sa uploader, marami ang natrap sa kanilang bahay sa biglaang taas ng tubig. Update today, guys. Nangangatog na rin sa lamig ang residente nito sa Pulangi na naghihintay ng tulong habang nasa bubong ng kanyang bahay. Dahil sa dami ng nangangailangan ng tulong, di na magkanda-ugaga ang rescuers na nagkakasa ng kabi-kabilang operasyon. Gaya sa Kabangan sa Legazpi City kung saan 22 residente ang inilikas. Buwis-buhay ding sinuong ng ilang residente ang malakas na agos ng tubig na umakyat sa madulas sa metal railings ng tulay para makatawid. Katakot-takot na ragasabi ng tubig ang naranasan sa Barangay Bonbon sa Libon. Kaya ang ilang residente nagsiakyata na rin sa bubong. Sa ilang bahagi ng bayan, meron na lang ang kita. Ang uploader na ito, nakisilong na lang sa kapitbahay na may 3rd floor. Ang Biak na Bato Bridge hindi na rin mapapakinabangan dahil nawasak. Sa bayan ng Pio Doran hanggang dibdibang baha. Ayon sa uploader, ligtas naman ang mga residente sa lugar pero ilang bahay na ang nasira. Sa Ginobatan, hindi lang sa baha lumubog ang bayan, kundi pati sa buhangin at mga bato na galing sa Bulkang Mayon. Bumigay rin ang tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Tiwi at Malinaw. Kabi-kabila rin ang naitalang landslide sa probinsya. Sa Ligao City, isang 36 anyos sa lalaki ang natabunan. Kalunos-lunos naman ang sitwasyon ng lalaking ito na nakayakap na sa puno ng nyog para hindi matangay ng malakas na ragasan ng baha sa Nabua, Camarines Sur. Nailigtas naman siya kalauna ng mga rescuer na sakay ng bangka. Sa Naga City, tanging liwanag lang ng flashlight na nagsilbing gabay ng ilang residente para makalipat sa mas ligtas na lugar. Kahit pa madulas, buwis-buhay nilang tinawid ang mga bubong na yero para makarating sa 3rd floor ng isa sa mga bahay. Ayan na ilaw, oh. Ayan ilaw, be. Kasama sa mga inilikas ng ilang bata. At isang sanggol na isinakay pa sa batsa. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Naga Metropolitan Cathedral. Sa Barangay San Jose sa bayan ng Pili, ang mga rescuer halos anuri na habang lumalangoy sa ragasan ng tubig para mailigtas ang mga natrap na residente. Atak! 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 Oh, dandan! Isa-isa ring sinasagip ang mga residenteng lumikas sa bubong dahil sa taas ng baha. Halos na ngayon naman ang malakas sa agos ng baha ang lalaking ito na isinakay sa bangka. Balsa naman ang gamit sa pag-rescue sa La Purisima sa parehong bayan. Sa bayan ng Bato, nagmistulang dagat ang kulay putik na baha na nagpalubog sa unang palapag ng mga bahay. Sa drone shot na ito, kita kung gaano kalawak ang pagbaha sa bayan na nagmistulang dagat na. Left side, hawak sa lifeline. Sa gitna ng hagupit ng bagyong Christine sa Sorsogon, isang babaeng malapit ng mga anak ang sinagip ng Philippine Red Cross. Isinagay siya sa stretcher habang tinatawid ang rumaragasang baha. Ligtas naman siyang nadala sa ospital. Hindi rin madaanan ang ilang kalsada sa bayan ng Bulan. Ang 2 lalaking ito isinagay ng isang aso sa icebox para mailigtas.
Sa gitna ng walang tigil na pag-ulan, 4 na bahay ang natabunan ng landslide sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Wala namang nasaktan dahil maaga raw nakalikas ang mga residente. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Isa sa mga pinakanapuruhan ng bagyong Christine sa Bicol Region, ang Camarines Sur, kung saan katumbas ng halos 3 buwang ulan ang bumuhos sa loob lang ng 24 oras. Mula sa Naga City, nakatutok live si John Consulta. John, kamusta na ang sitwasyon dyan? Mel, malaundoy na pinsala ang tumambad sa mga taga Naga City matapos ngang manalasa ang bagyong Christine sa kanilang lungsod. Rumaragas ang baha ang sumulubong sa amin sa aming pag-iikot kagabi habang papalapit ang bagyong Christine sa Camarines Sur. Sa sobrang lakas ng agos ng tubig mula sa umapaw na ilog, di na makausad ang ilang motorsiklo at e-trike. Sa gitna, may tao sa gitna. May nag-ilaw-ilaw doon na motor. Marami ang nabigla ng pasukin ng tubig ang ilang mga bahay na malapit sa kalsada. Kaya kanya-kanya ng diskarte para humingi ng saklolo sa mga dumadaang rescue units. Kita naman sa cellphone video na ito ang pagtaas ng tubig sa isang subdivision sa Naga City. Napatikim pala sa matinding perwisyong kanilang aabutin. Kinabukasan, ito ang tumambad sa mga residente. Nagkapatong-patong na parang matchbox itong mga sasakyan, SUV at kotse. At ang kwento ng mga residente rito ay sa kasagsagan daw ng pag-ulan ay nagkaroon ng flash flood at ang mga sasakyan na nanggaling daw sa bandang roon sa unahan ay sama-samang tinangay, umangat at dinala sa kantong ito. Nagkaipon-ipon sila rito. Yung mga ibang sasakyan dyan, lumulutang na eh. Kaya iniilagan namin, nung paglabas namin dito, umiilag kami dun sa sasakyan na lumulutang. Inagos naman sa ilog ang 3 sasakyan na ito na nanggaling sa subdivision na tinamaan ng flash flood. Pinuntahan ng Naga City LGU ang pinakasanhi ng flash flood. Unang-una nag-swell yung river at nagiba yung fence, concrete fence, at dahil doon ay rumagasa yung tubig papasok po dito sa subdivisions. Lumalabas na around 30% of the entire territorial jurisdiction ng Naga ay binaha. And around 70% ng ating population ay naapektuhan o nakaranas ng pagbaha. First time. Unprecedented po ito. Lahat ng mga bahay pinasok ng hanggang lieg na baha na may halong putik, kaya napilitang umakyat sa second floor para makaligtas. Ayon sa Naga LGU, bagamat kadalasang binabaha kapag may bagyo, ngayon lang daw nila naranasan ang malaundoy na pinsala na dulot ng bagyong Christine sa halos 24 oras na walang tigil na pag-uulan. By around 2 o'clock or 1 o'clock in the morning, mga 700 millimeters of rain na. Accumulated rainfall na namin yon. Nasamantala, yung normal or monthly average lang naman ng Naga sa rainfall ay nasa 230 to 235 lang naman. So gustong sabihin, mga almost 2.5 months na equivalent na ulan ang ibinagsak sa loob lamang ng 24 hours. Idagdag pa natin yung, kasi yung Naga ay isang part ng Bicol River Basin. Yung floodwater ng Albay, ng Rinconada, ay pumapasok pababa dito sa lungsod ng Naga. Combination talaga siya ng flash floods at the same time volume ng tubig. Very abnormal yung nangyari. Yung nangyari sa lungsod ng Naga is very much similar to what happened sa Metro Manila nung Ondoy. Sanay kami doon sa mga baha na hanggang bewang, no? Kaya yung mga trucks natin sana, actually prepared naman tayo sa mga heavy equipment sa mga trucks. Pero ito yung hindi napaghandaan masyado na pangyayari na lampas tao na even our 6x6 trucks, hindi niya na kaya talagang puntahan pa yung mga rescue areas. Sa ngayon, malaki raw ang pangangailangan ng Naga para makabangong muli.
lalo pat umabot sa 30,000 ang bilang ng kanilang evacuees. We need additional rescue equipment. We need additional rescue boats. Yung needs ng pagkain, no? Kasi ngayon halos lahat ng ating pong mga pamilihan ay sarado. Kasi ngayon lubog pa rin sila sa baha. Of course, yung housing equipment. Kasi maraming mga bahay ang sigurado mangangailangan ng pagkukumpuni. Sa mga oras na to, Mel, ay wala pa rin kuryente sa buong lungsod ng Naga at ang mga establishmento tulad ng sa akin likuran ay pinatakbo lamang, pinapailaw ng kanilang mga generator set. At sa ngayon ay pahirapan din ang pagbili ng mga basic needs at mga supplies dahil marami sa mga establishmento ay sarado pa rin hanggang ngayon. Yan ang latest. Balik sa Mel. John, sa social media, alam mo, dumagsa yung mga kahilingan, yung mga apila na tulong, yung maraming Bicolano na natrap sa kanilang bahay dahil nga sa magdamagang buhos ng ulan. May update ba doon? Doon naman sa mga residenteng hindi na-rescue, John? Yes, Mel, meron tayong mga nakuhang mga footages actually ng pag-deploy. Tumulong na rito ang Philippine Army at kasabay nilang nagre-rescue din ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang mga lungsod at mga munisipalidad dito sa Camarines Sur. At sa ating mga nakuha nga, napakalaki ng bilang ng evacuees, Mel, 30,000 ayon sa Naga City. Doon pa lang sa kanilang lugar yun, at doon pa rin sa ating inaalam na impormasyon ay posible patong dumami sa mga darating na araw. Pero ang maliwanag dito, Mel, ay talagang malaki ang pangangailangan ngayon. Hindi lamang ng Naga, kundi ng buong probinsya ng Camarines Sur sa pagkain, relief goods at tulong para maabot yung iba pang mga kababayan natin dito na stranded sa kanilang mga bahay dahil nga sa bagyong Christine. Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Itinaas ng Pag-asa ang storm surge warning o banta ng daluyong sa ilang probinsya sa Luzon. Kabilang dyan ang Aurora, kung saan inirekomenda na ang sapilitang paglikas sa mga residenteng nakatira malapit sa dagat bago pa kumagat ang dilim. Ang latest sa sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Katrina Son. Katrina. Emil, itinaas na ang red alert status sa buong probinsya ng Aurora. Ilang mga bayan nga dito ang nakakaranas ngayon ng malakas na hangin at panakanakang pagulan. Natumbang mga puno ng saging, nabaling mga sanga, at nagkalat na mga dahon ng halaman. Ito ang bumungat sa mga residente ng Barangay Borlongan sa Dipakulaw, Aurora. Ang 84 na taong gulang na si Valentina Sampaga Valdez napaiyak umano sa sobrang takot. Di raw niya inasahan na babayuhin na sila kaninang madaling araw ng malakas na hangin. Natatakot ako sa hangin. Saka ang mga pagaspas ng mga lumilipad na yung mga gamit. Ayaw ko pang mamatay. Si Hilario Padua naman, natulala na lang daw habang pinagmamasdan ng mga tanim niyang puno ng papaya na nasira at di na mapapakinabangan. Kahapon, ang lakas na ng hangin kaya tinukuran namin. Wala rin kasi nung tukod namin pag ganyan ang hangin, nung madaling araw na bumalik yung hangin kaya nagkabali-bali. Malakas na hangin na sinabayan pa ng pag-uulan ang naranasan ng mga taga-rito sa Barangay Borlongan sa Dipakulaw, Aurora. Mula yan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Kaya naman ang mga puno dito ng papaya naputol at nagsipagtumbahan. Kwento ng mga residente, ilang oras din daw ang itinagal nito. Yung malakas po yung hangin, sumisipol na, ganun. Talagang naglaglagan na po yung mga palapa. Makatakot po syempre, tas malapit po kami sa dagat. Takot po kami, halos di kami makatulong ng maayos. Nang huminto ang malakas na pag-ihip ng hangin kanina, sinamantala ito ng mga residente para maglinis at magtabas ng mga sanga ng puno. Para po mabawasan yung sanga niya para kung malakas man yung hangin, hindi matumba. Kagabi pa lang po, malakas na kasi, lalo na po kaya pagka nandyan na talaga siya. Simula kahapon ay nagpatupad na ng preemptive evacuation sa ilang bayan dito, kasama ng ilang mga barangay sa Dinalungan, Kasiguran, Dilasag at Dipakulaw. Pinag-iingat din sila sa storm surge. Sila po yung prone at based doon sa track ng Pag-asa ay sila po yung malapit doon sa mata.
Sa Baler, Aurora, inirekomenda ng Aurora PDRRMO sa Baler LGU ang pagpapatupad din ng forced evacuation sa Barangay Sabang at Sitio Castillo. Emil, dito naman sa Kasiguran sa Aurora, tuloy-tuloy ang ginagawa ngayon na preemptive evacuation sa 9 na barangay. As of 5 p.m. kanina, nasa mahigit 60 families na yan o nasa mahigit 200 individuals. Inaasahan daw na, Emil, na habang dumidilim pa, ay mas darami pa raw ang mga mag-i-evacuate. Emil? Katrina, ngayong gabi inaasahang magla-landfall ang bagyo sa Isabela. Kamusta na ang lagay ng panahon dyan sa Aurora? Emil, kanina nga nanggaling tayo ng Baler papunta dito sa Kasiguran. Doon sa biyahe naranasan natin yung malakas na hangin na may panakanakang pag-uulan. Pero pagpasok natin sa mismong bayan ng Kasiguran, doon bumuhos ang malakas na ulan na sinabayan pa yan ng malakas din na hangin. Pero pagkarating natin dito sa sentro ng mismong bayan ng Kasiguran, panakanakang pag-ulan na sinasabayan ng may kalakasang hangin ang nararanasan natin sa kasalukuyan. Emil. Kat, ang sabi mo kanina nagpatupad na ng preemptive evacuation pero may mga residente pa rin bang hindi lumilikas? At kung sakali, ano ang magiging aksyon ng mga otoridad? Emil, tama ka dyan, may mga residente pa rin na hindi lumilikas hanggang sa mga oras na ito. Karaniwan daw kasi, lumilikas lang sila after dinner. Kaya naman inaasahan na pagkatapos kumain ng panggabihan ngayon, saka pa lang magpupunta sa evacuation center yung mga lilikas. At buong araw daw kasi, Emil, wala naman daw silang nararanasan na malakas na pag-ulan. Kaya medyo malakas pa raw ang kanilang loob. Pero dahil gabi nga, inaasahan mararamdaman dito yung epekto ni Bagyong Christine, ay inaasahan daw na darami raw ang mga evacuees mamayang gabi. At kung hindi man, ipapatupad na raw nila ang forced evacuation. Emil? Maraming salamat at ingat kayo riyan. Katrina Son. Inatasan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang opisina ng gobyerno para sa rescue operations at paghahatid ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Christine. Inuutos na rin ng Pangulo ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam para makabawas sa posibleng pagbaha. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil sa ulang ibinuhos ng Bagyong Christine sa maghapon, nalubog ang maraming lugar sa Bicol Region, partikular sa Albay at Camarines Sur. Sa briefing ni Pangulong Bongbong Marcos kasama iba pang ahensya ng gobyerno, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na 300 barangay sa Camarines Sur o kalahati ng lalawigan ang lubog sa baha, base sa status report ng LGU. The problem is that it is not such a strong storm, but the effects are very wide. Kung titignan mo, layo ng Bicol actually doon sa center of the storm. Pero tignan, I've seen the news reports, ang laki ng tubig Marami talagang binagsak na tubig. Sa social media, dumagsangip ilang tulong ng mga residente na gusto magpa-rescue. Ayon sa Pangulo, prioridad silang maabot. Basta kaya at ligtas ang puntahan ng mga air, sea at land assets sa gobyerno. As soon as makapasok kami, we will be doing that, and we are now beginning to marshal our assets, like for example rubber boats hanggang Mindanao. Kukunin na muna namin at dadali namin dito sa area na pangangailangan. Malawak din daw ang nag-eepekto ng bagyo sa mga power lines. Karamihan sila dyan patayan muna ng kuryente para sa kaligtasan ng mga residente. And we are focusing right now on the Bicol region, in the Naga City area, Iriga City area, and Sorsogon area. Although there were transmission lines that were affected, we are left with one big transmission line, 230 kV na lang ang kailangan ibalik, and six lines ng 69 kV. 29 ECs are in partial power interruption and 6 ECs are in total power interruption. There are 970,814 affected consumer connections po. Sapat naman daw ang stockpile o imbak na food packs ng DSWD na maaga na raw na ipadala sa mga rehiyong daraanan ng bagyo. Sa mga lugar na mahirap abutin, gagamitin ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Ang Department of National Defense naman nakipag-ugnayan na raw sa Singapore. Mariring humingi ng tulong sa mga kapitbahay sa ASEAN tulad ng Indonesia, Malaysia at Brunei para sa paghahatid ng tulong sa mga nasalanta. Pinagagamit ng Pangulo ang mga EDCA sites para rito.
They are prepared to provide, number one, from the AFP, airlift, kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they are continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. Ang DTI naman nagpaalala ng price freeze sa mga pangunahing produkto sa mga lugar na nasa state of calamity. Lalo't sa Luzon, inaasahang tatawid ang bagyong Christine kung nasaan ang karamihan sa mga reservoir. Utos ng Pangulo para makabawas sa baha. Maybe if what we can do is do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado yung mga downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig para pagdating ng malakas na ulan, mababa na, hindi naman mababa pero mas naibaba natin yung tubig. Alas 3 ng hapon kanina, nagpakawala na ng tubig ang San Roque Dam. Alas 6 ng gabi, ang Ambuklaw. Nauna naman nagpakawala ng tubig, ang Binga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, alamin natin ang update sa galaw ng bagyong Christine. Makakasama pa rin natin ngayon si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Mga kapuso, dahil lalo pang lumakas at lalo pang dumidikit sa kalupaan ng bagyong Christine, mas itinaasa rin po ng pag-asa ang babala sa ilang lugar sa bansa. Single number 3, dyan po yan sa Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, central portion ng Abra, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, pati na rin sa northern at central portions ng Aurora. Nakataas din ang signal number 3 sa northern portion ng Nueva Ecija, Pangasinan, La Union at ganoon din sa central and southern portions ng Ilocos Sur. Ito naman po ang signal number 2 nakataas sa Metro Manila, Ilocos Norte, natitirang bahagi po ng Ilocos Sur, Apayao, natitirang bahagi ng Abra, ganoon din po sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Aurora at ng Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, ganoon din dito sa Laguna, Rizal, Quezon, Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Kasama rin po sa merong signal, ito po nga Batanes, yung po nakataas ang signal number 1, dito rin po sa Batangas, Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Albay at Sorsogon. Signal number 1 din, dito po yan sa Masbate, kasama po ang Ticao at Burias Islands. Dito naman sa Aklan, Capiz, Antique, kasama po ang Caluya Islands, sa kataas din po ang signal number 1. Ganon din dito sa Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental at pati na rin sa northern portion ng Negros Oriental. Signal number 1 din sa northern at central portions ng Cebu, ganon din sa Bantayan at Camotes Islands, Bohol, Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Itinasin po ng pag-asa ang signal number 1 pa rin dito po sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama po ang mga isla ng Siargao at Bukas Grande. Inaasahan pa rin po dito itong direktang epekto ng bagyong Christine, kaya doble ingat pa rin sa mga residente. Huling nakita po ang sentro nitong severe tropical storm Christine sa layong 175 kilometers, silangan po yan ng Ethiague, Isabela. Taglay na po nito ngayon ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman ng 115 kilometers per hour. Pan-northwest po ang kilos ito sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Inaasahan itong tatama sa Isabela ngayong gabi o kaya naman po ay bukas ng madaling araw kung mapanatili po nito yung bilis o direksyon nito ngayon. Sunod po nitong tatawirin o tuloy-tuloy na po ito nga dadaan dito sa Northern Luzon. Lalabas yan dito sa may Ilocos Region hanggang marating na po ang West Philippine Sea. At sabi po ng pag-asa, pwedeng Biyernes ay nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero mga kapuso, depende pa rin po yan sa magiging pagbabago po sa pagkilos nito sa mga susunod na oras. May banta ng storm surge o daluyong sa Ilocos Region, Pangasinan, Cagayan Valley, ganoon din po dito sa may Zambales, Aurora at ilang bahagi ng Quezon. Sa loob po ng 24 oras, mga kapuso, naitala po ng pag-asa ang 528.5 millimeters of rain. Diyan po yan sa Daet, Camarines Norte. Ibinuhos po yan sa loob lang ng 24 oras. So isang araw, pero mas nahigitan pa po nito ang pang-isang buwang ulan kapag ganitong Oktubre. Pero hindi lamang po sa Daet
ay Camarines Norte dahil kanina lang po naiulat din natin na dyan po sa Albay at iba pang bahagi ng Bicol Region ay talaga naman pong mataas itong naitala na rainfall. Ngayon, bakit nga ba ganito katindi yung mga pag-ulan doon? Paliwanag po ng Pag-asa, mabagal po yung galaw ng bagyo bago po yan tuluyan lumapit dito sa may bahagi po ng Northern Luzon. Ito po yung satellite image natin kahapon, talaga pong nababad po yung Bicol Region sa mga kaulapan na dala-dala nitong bagyong Christine. Kaya po sila po yung pinakang napuruhan ng mga pag-ulan, yung pong mga matitinding pag-ulan na dala-dala nitong bagyo. Base po sa datos ng Metro Weather, posible pong maulit yung mga pag-ulan, maaari pong magdamag ang mga pag-ulan at pabugso-bugso pong hangin. Diyan po yan sa may Cagayan, Isabela, inaasahan din po natin yan sa may Aurora, Apayao at pati na rin sa Ilocos Region. Ilang bahagi rin po ng Calabarzon, Mimaropa at meron pa rin dito sa ilang lugar sa Bicol Region. May chance rin po ng ulan dito po yan sa Panay at Negros Island. At inaasahan din po natin yan dito sa may Samar and Leyte provinces. Kaya naman po, doble ingat pa rin mga kapuso. Bukas ng umaga, posibleng ulanin pa rin ang halos buong Luzon. Kitang-kita po dito, meron pa rin pong iba't ibang kulay sa mapa ng Luzon. Halos matakpan pa rin po ang ating mapa. Ibig sabihin po niyan, heavy to torrential rains pa rin dahil nakikita po yun po natin, meron pa rin pong orange, meron din pong kulay pula. So yan po, mga matitinding pag-ulan pa rin po yan mga kapuso. Inaasahan din po natin yan dito sa ilang bahagi ng Western Visayas. Posibleng magtuloy-tuloy po yan sa hapon pero unti-unti namang mababawasan. Pagsapit po ng gabi, makikita po ninyo compared kanina dun sa isang mapa, medyo nabawasan po ang mga pag-ulan, maliban na lang sa bahagi po ng Central Luzon. Kaya ingat pa rin. Sa Metro Manila, makulimlim at mataas pa rin po ang tsansa ng ulan maghapon bukas kung yan pong itong bagyong Christine ay magtuloy-tuloy po yung kanyang kasalukuyan track. Kaya naman po mag-monitor pa rin po ng ilalabas na rainfall warnings ng Pag-asa. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Mindanao, maliban lang po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Soc-Sargen. Samantala mga kapuso, hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong Christine na kung may bagong weather disturbance na posibleng mabuo ayon po sa Pag-asa. Sa labas naman po yan ng Philippine Area of Responsibility pero may chance rin po na maging bagyo. Ngayon kung papasok man po yan dito sa ating PAR, posible po na dito lamang yan sa may northeastern boundary o sa may kanto lamang at tutumbukin naman ang bansang Japan. Pero medyo malayo pa po yan at posible pang magkaroon ng mga pagbabago. At yan ang latest sa ligay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Dumako naman tayo sa Isabela kung saan itinaas ang signal number 3 dahil sa inaasahang paglandfall ng bagyong Christine. Ang mga pagkakanda roon, silipin natin sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, sa mga oras nga na ito, ramdam na ang epekto ni Bagyong Christine sa probinsya ng Isabela. Tuloy-tuloy na ang buhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Umaga pa lang, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng Isabela. Mabilis ang pagtaas ng antas ng ilog sa probinsya. Kaya hindi pa man tumatama sa kalupaan ng Bagyong Christine, hindi na madaanan ng ilang tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. Isa lamang ang tulay na ito sa probinsya ng Isabela na hindi na madaanan pa ng mga motorista. Inaasahan kasi na sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay tataas pa ang antas ng tubig sa mga river system. Hindi na rin madaanan ng overflow bridges sa Anafunan, Gukab, Alicaucao, Cabecera 8 at Turod Bangkero. Ang pamilyang ito sa Ilagan City, dinala na sa ligtas na lugar ang kanilang mga alagang hayop at ilang gamit. Baka raw kasi masira ang kanilang bahay sa lakas ng hangin. Kaya uwi na kami ma'am dahil malaki na yung ilog. Maaga na ring lumikas ang ilang residente sa iba't ibang mga bayan sa Isabela. As of 11 a.m., halos 4 na rang individual nang inilikas. Kasi malakas po yung hangin ma'am. At saka hindi rin po safe sa bahay. Isa pa may baby ka? May baby po ako. Inaasahan ngayong gabi, maglalandfall ang Bagyong Christine sa Isabela. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga bayan sa southern at northern part dahil sa banta ng pagbaha. Downstream sila eh. Ang flow ng tubig is from south to north. Pag naipon na dun sa northernmost portion ng river, magba-backflow na yan. Kaya yung limang
bayan na yun yung pinakamababa. Samantala, inilikas na rin ng mga residente sa coastal town ng Divilacan at Palanan dahil sa banta ng storm surge. Emil, as of 5 p.m. monitoring ng PDRRMO Isabela ay 7 tulay nang hindi madaanan ng mga motorista matapos nga na umapaw yung ilog. Ibig sabihin, mabilis yung pagtaas ng antas ng river system, partikular ng Cagayan River. As of now, ilang lugar na rin sa probinsya ng Isabela ang walang supply ng kuryente. Emil? Jasmine, ano pa yung ibang paghahandang ginagawa dyan sa Isabela bago yung inaasahang landfall ng Bagyong Cristina yung gabi? Actually, Emil, kahapon pa lamang ay tuloy-tuloy na yung preparasyon o yung paghahanda ng iba't ibang LGUs, ganoon din ng provincial government dito sa probinsya ng Isabela. Number 1 sa kanilang ginawa ay i-identify yung mga lugar na dadaanan ni Bagyong Christine. After ma-identify, doon sila naglagay o nagpreposition ng mga rescue vehicle, rescue equipment at mga rescue personnel in case na kailanganing magresponde ngayong gabi. Pangalawa, Emil, sa pinaka-importanting ginawa ng PDRRMO, ay yung implementasyon ng preemptive evacuation. Mas mainam na sa paglandfall ni Bagyong Christine ay nasa ligtas ng lugar ang ating mga kababayan. Ayon sa PDRRMO, sa ngayon wala na sila naging pagkukulang doon sa preparasyon at yung pagbibigay abiso sa ating mga kapuso. So sa ngayon, nakaantabay na lamang ang PDRRMO, ganun din tayo doon sa posibleng epekto ni Bagyong Cristina at syempre kasabay niyan yung panalangin na maging ligtas ang lahat sa banta ni Bagyong Christine. Emil. Amen. Ingat at maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kahapon pa stranded ang ilang pasaherong naghihintay ng biyahe sa ilang pantalan gaya sa Batangas Port. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino? Mel, patuloy ang pagbuhos ng ulan at pag-ihip ng napakalakas na hangin dito sa may Batangas Port kung saan kahapon pa ay suspendido na ang biyahe ng lahat ng mga barko at kung saan nananatiling stranded din ang higit 200 mga pasahero. Sa lakas ng hangin mula sa dagat, halos patagilid na ang bagsak ng ulan sa Batangas Port. Ang alon humahampas sa pier at umaabot ang tubig sa harapang bahagi ng passenger terminal at parking area. Sa gitna ng galit na dagat, namataan pa ang isang barkong ito na taas-baba sa malalaking alon. Napakalakas na hangin at napakalalaking mga alon ang humahampas ngayon dito sa Batangas Port na naging mapanganib para sa mga sasakyang pandagat kung kaya't walang dumadaong dito. Pero kapag lumala pa ang sitwasyon, posibleng maging mapanganib na rin para sa mga pasaherong stranded ngayon sa loob ng passenger terminal. Nasa 240 na pasahero na ang stranded dito at ang ilan kahapon pa sumisilong sa terminal. Labag umano sa international standards na panatilihin ang mga pasahero sa ferry terminal tuwing may bagyo. Pero dahil wala nang maaring silungan ng mga stranded na pasahero, pinapayagan silang makapasok at manatili sa terminal. Bagamat pinayagan siya na sila na pumasok kahit na ika nga beyond the standards ng port, no? Kasi may inclement weather, may direktiba naman ang top management, GM, na mag-ready talaga na i-evacuate in case na talagang lumakas at lalong tumaas yung alon kasi posible talagang pumasok dito. Sa loob ng terminal, tinalian na at nilagyan ng harang ang mga pintuan. Sa lakas ng hangin, nayayanig na kasi ang mga salamin. Dama din ang pangamba ng ilang mga pasahero. Bunso talaga nangangamba dahil gusto ko pa kahapon pa ako gusto kong umuwi sa amin, hindi kami nakauwi. Okay lang, basta may kinakain kami dito. Pagsapit ng hapon, pinalipat na ang mga pasahero sa likuran ng terminal building. At inatasan na rin ang PDRRMO na hanapan sila ng matutuluyan dahil posibleng Sabado o Biyernes pa manunumbalik sa normal ang biyahe ng mga barko. Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay nananatili itong mga nasabing stranded na pasahero dito sa loob ng passenger terminal sa Batangas Port. Bagamat nahahatiran naman sila ng tulong at pagkain ng Philippine Ports Authority at tinitiyak na bukas ang lahat ng mga pasilidad at maging ang mga food outlets sa nasabing terminal. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. 4 na barangay sa Baguio City ang binabantayan ng mga otoridad dahil sa banta ng landslide. Maki-update tayo sa lagay ng panahon doon sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra!
Emil, nasa ilalim na nga ng signal number 3 itong Baguio City at ang Benguet at buong maghapon, Emil, ay naging makulimlim ang panahon at ngayong gabi po ay nagsimula ng umambon. Ganun pa man, meron tayong ilang mga kababayan na nakuha pa ring mamasyal dito sa City of Pines. Makulimlim ang langit, malamig ang simoy ng hangin. Kaya kaninang hapon sa Burnham Park, tuloy ang pamamasyal ng ilan nating mga kababayan kahit nasa signal number 2 ang syudad. Galing pa sa Canada ang 3 sa magkakaibigang ito na nakilala namin sa Burnham Park. Dahil nakabook na ang hotel at nakalatag ang schedule ng mga pasyalan, tinuloy nila ang lakad. Tinuloy talaga namin kasi madami pa kaming binook na accommodation. So from here, pa kami La Union at Vigan. Naka-monitor kayo sa inyo? Yes. Opo. Si Sandra Bayudang, puputulin na raw ng mas maaga ang pamamasyal matapos dumalo sa reunion. Dapat hanggang bukas pa po kami. Kaya kinat na lang namin kasi parating na po yung bagyo dito sa ano. Ang mga estudyanteng ito, sumaglit lang daw ng pasyal habang hindi pa tumatama ang bagyo. Kanina kasi ma'am, after katatapos lang ng parang namin ng exam, yung parang reinforcement, nakaka-stress din. Ayon sa Baguio CDRRMO, bandang alas 2 ng madaling araw inaasahang mararamdaman ang hagupit ng Bagyong Christine dito at bandang alas 5 ng madaling araw maaring maranasan ang pinakamalakas na ulan. Binabantayan ng 4 na barangay sa posibleng landslide. 2 lago naman ang posibleng tumaas ang tubig at magdulot ng pagbaha, kaya binabantayan din. Kung pwede pong ipagpaliban na lang po. I-reschedule na lang due to health and safety reasons. Kasi expected yan, pag lumakas yung ulan, maraming basura, maraming magtatapon, pupunta ngayon dyan. Ang gagawin namin is papantayan namin to. Emil, bukas pinapaalalahanan po ng LGU, yung mga residente at saka yung mga turista rito na manatili muna sa loob ng kanilang mga bahay o hotel kung wala namang pakay na mahalaga sa labas. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa Baguio City. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pag-apaw ng ilog na posibleng magpabaha sa mabababang lugar naman ang binabantayan sa Pangasinan. Mula sa bayan ng Kalasyaw, nakatutok live si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV. Claire? Mel, nakaalerto na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa posibleng pagtaas ng antas ng tubig sa mga river systems sa lalawigan ng Pangasinan. Ngayong nakataas na sa signal number 3 ang lalawigan bunsod ng Bagyong Christine. Nakataas na rin sa red alert status ang buong probinsya. Nakamonitor ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga river system dito sa Pangasinan sakaling umapaw at maging sanhi ng pagbaha. Inaasahan na tataas pa raw ang antas ng ilog dahil sa pag-ulang dulot ng Bagyong Christine. Kaya inihanda na ang kanilang mga rescue boat. Kasado na rin ang iba pang gamit sa rescue operation, pati ang evacuation center. Manatili po tayong nakahanda at alerto po, huwag po tayong pakakampante. Paalala na lamang po sa mga magulang, lalong-lalo na po at wala pong pasok ang mga bata. Huwag po natin silang pahihintulutan na maglaro o maglangoy po sa ating ilog. 12 low-lying barangays ang binabantayan ng mga otoridad. Kabilang ang Lasip, Talibao, Lumbang, Longos, Mancup, Nalsyan, Gabon, Poblacion East, Poblacion West, Banawang, Banlag at Songkoy. Kabilang sa mga lugar na unang binabaha tuwing may bagyo ang Barangay Lasip. Sa nakaraang habagat, umabot sa baywang ang lalim ng bahas sa barangay. Siyempre, alerto rin kami. Sanay na rin yung mga tao dito pag gaganyan. Meron kaming tanod na nag-iikot sa mga barangay namin para parating sa kanila ang mensahe na tumataas na yung tubig. Mel, sa ngayon nakararanas ng panakanakang pag-ulan at malakas na hangin dito sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Nakabantay naman ang CDRRMO sa mga barangay, lalo na sa mga low-lying areas. Mel. Maraming salamat sa iyo, Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV. Nahulikam ang pagguho ng lupa sa Libon, Albay. Napahagulgol na lamang ang mga residenteng ito habang pinapanood ang paglamo ng lupa sa kanilang mga bahay sa Zone 3, Barangay Burabod.
Hindi bababa sa 10 bahay ang nasira at natabunan. Wala namang napaulat na nasaktan. Dito naman sa Metro Manila, tiniyak ng MMDA na gumagana ang mga pumping station na makatutulong sa mabilis sa paghupa ng tubig baha. May mga ipinadala na ring tauhan at kagamitan para makatulong sa Bicol Region. Nakatutok si Joseph Morong. Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, malakas ang agos ng Marikina River. Umaasa ang Metro Manila Development Authority o MMDA, hindi masyadong maapektuhan ng dalang ulan ng Bagyong Christine ng Metro Manila. Ngayong araw, nagpadala ang MMDA ng mga rescue team na binubuo ng hanggang 60 tao sa Bicol. Itong mga rescue equipment na nandito ngayon sa MMDA base dito sa Pasig ay ipapadala sa Bicol para makatulong doon sa mga rescue at rehabilitation efforts doon. Meron dyan mga water purifier at importante yung mga bangka, mga pump boats, saka mga lansya na kailangan sa probinsya. Hindi naman po namin siya pwede ipadala kaagad-agad sa ibang lugar dahil naghahanda rin po kami kung sakaling tamaan ng NCR. Yung kalahati po ay may iwan muna dito hanggat sa ma-ensure po namin na safe na talaga ang NCR. Kung sakali, gumagana na ang Emergency Operations Center na konektado na ang lahat ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila para mabilis ang koordinasyon ng tulong. Pagtitiyak ng MMDA, gumagana ang mga pumping station nila para hindi na bumabad ang mga baha. Yung mga pumping stations po natin, kung sakali po, wag naman po sana na dumating din yung ganyang kalakas na pag-ulan sa Metro Manila, ay makakatulong para mabilis mapahupa yung tubig baha. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi na mapakinabang ang libro at gamit pang eskwela ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine sa Eastern Samar, habang ilang pamilya naman ang natrap sa pagbaha sa Maguindanao del Sur. Ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao, tinutukan live ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, sa kasagsagan ng halos walang tigil na pag-ulan kahapon, maraming lugar sa Eastern Visayas ang nakaranas ng pagbaha. Ang iba ang umabot hanggang dibdib ang taas ng tubig. Isang Magtaon Elementary School sa bayan ng Mapanas, Northern Samar ang binaha bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Ayon kay Teacher Gladys Bandilla, umabot hanggang dibdib ang level ng tubig baha. Nang humupa na, tumambad ang pinsala. Napuno sa putik ang mga silid-aralan, basa ang mga aklat at nasira ang mga kagamitan. Hindi rin nakaligtas sa pagbaha ang bayan ng Mondragon. Halos hindi na makita ang daan sa barangay Bugko dahil sa lakas ng ulan at hangin. Hindi rin madaanan ng mga sasakyan ang kalsada kahapon. Binaha rin ang mga residente sa bayan ng Katarman. Nang humina na ang pag-ulan, agad na isinagawa ang clearing operations. Karamihan sa mga apektadong residente na sa mga evacuation sites pa. Nagmistula namang sapa ang ilang kalsada sa Santa Margarita sa lalawigan ng Samar. Ilang motorista rin ang sumuong sa baha. Bakas naman ang hagupit ng hangin na dala ng Bagyong Christine matapos nahati ang bubong ng barangay gym ng Munbon. Sa Catbalogan City, sinimula ng isang power utility ang pagkumpuni ng mga nasirang poste ng kuryente na natumba dahil sa lakas ng hangin. Sa Hipapad, Eastern Samar, ilang bahay ang lubog pa rin sa baha. Malawakang pagbaha rin ang dinanas ng probinsya ng Maguindanao del Sur. Nalubog sa baha ang ilang kabahayan at paaralan sa barangay Tuka sa bayan ng Mamasapano. Ilang pamilyang naipit sa baha ang kailangang i-rescue ng otoridad. Apektado rin ng pagbaha ang ilang palayan sa lungsod. Sa bayan ng Talayan, abot baywang ang level ng tubig baha na sinusubukang tawirin ng mga residente. Nagmistulang ilog din itong national highway sa bayan ng Ampatuan. Sa Dato Hofer, Ampatuan naman, nagsagawa rin ng rescue operation ng PDRRMO Maguindanao del Sur dahil may ilang pamilya ang natrap sa kanilang mga bahay. Sa tala ng PDRMO Maguindanao del Sur, nasa 59 na mga barangay mula sa 8 bayan sa Maguindanao del Sur ang naapektuhan ng malawakang pagbaha. Nasa state of calamity pa ang probinsya dahil sa nagdaang pagbaha noong nakaraang buwan. Kaya aktibo pa rin ang disaster funds para sa pag-aasikaso ng mga bakwit.
Emil, sa mga oras na ito, panakanakang pag-ulan-ulan na lang at malakas na bugso ng hangin ang nararanasan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas. Nagpapatuloy naman ang clearing operation sa mga lugar na apektado ng Bagyong Christine. Emil? Maraming salamat, Femarie Dumabok ng GMA Regional TV. Ramdam na rin ang paglapit ng Bagyong Christine sa Ilocos Region, kung saan ito inaasahang dumaan bago lumabas ng West Philippine Sea. Mula sa Bacarang sa Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, narito tayo ngayon sa isang evacuation center kung saan nandito po ngayon ang mahigit 300 individual na in-evacuate sa 3 barangay. Sila po ay dinala rito para matiyak na sila po ay ligtas sakaling tumindi nga po ang epekto ng Bagyong Christine na inaasahang mararamdaman dito sa Ilocos Norte mamayang madaling araw o bukas. Malakas na ang hangin at pabugso-bugso na ang ulan ngayong gabi dito sa Barangay Kasilyan, sa bayan ng Bacara sa probinsya ng Ilocos Norte, nang marating ng GMA Integrated News. Isa ang barangay na ito sa bayan na nakararanas ng matinding pagbaha sa tuwing may bagyo na may kasamang maraming ulan. Kapag umapaw kasi ang ilog na katabi ng barangay at lumakas ang alon mula sa dagat, nalulubog ito. Mas lalo pa at sira ang isang bahagi ng dike ng ilog nang makita namin ngayong gabi. Nagiging island kasi yan island barangay pag nag-swell yung Bislac River. We cannot reach them anymore. Dahil dito agad inilikas ang mahigit 100 pamilya ng barangay at dinala sa evacuation center. Ilan sa kanila sina Mercedes at ang kanyang 80 anyos na manugang na si Romana. Sumisilip-silip na raw ang tubig mula sa ilog malapit sa kanilang bahay bago sila umalis. Yung barangay namin, sir, malapit kami sa dagat at saka yung ilog po, sir. Nakakatakot ba pag binabaha? Opo, sir. Ang bilis ng tubig, sir. Si Reynaldo, ayaw sanang iwan ang mga gamit at poultry pero isinaalang-alang na lang ang kaligtasan ng bibi na si Carlo. Kaya ngayon, inagahan na namin ang paglikas kasi baka aapaw na naman yung tubig doon sa wala na naman kami madadaanan kasi nasira yung dike. Merong 21 munisipyo at 2 syudad dito sa probinsya ng Ilocos Norte na nakaalerto na ngayon sa magiging epekto ng Bagyong Christine bukas o mamayang madaling araw. Papunta pa lang ng Ilocos, kaninang hapon ramdam na ang epekto ng signal number 2 sa ilang bahagi ng Cabugao, Ilocos Sur. Malalakas na ang alon sa dagat naman sa coastal area sa Santa Maria, Ilocos Sur. Pero ilang kabataan pa ang nag-swimming kahit ipinagbabawal kapag may malakas na bagyo. Mel, kahit bukas o sa Friday pa inaasahan talaga yung epekto ng Bagyong Christine dito sa Ilocos Norte. Talagang naka-alerto po ang mga local authorities dito. Handa ng rubber boat at kung may mga kailangan talagang evacuate at ito ay kanilang ginagawa para matiyak na wala ngang masasaktan. At yan muna ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik ko na sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Nanumbalik ang bangungot na iniwan ng mga nagdaang bagyo sa ilang taga-Pililla sa Rizal. Dahil sa mabilis na pagtaas ng ilog, maagang nagsilika sa mga residente. Nakatutok doon live si Mariz Zubali. Mariz! Emil, dahil sa magdamag na buhos ng ulan, umabot kanina hanggang sa critical na level ang Pililla River. Kaya naman ang ilang mga residente dito sa may tabing ilog, minabuti na munang lumikas sa mga evacuation center. Ganito ang naranasan ng mga taga-barangay Hulo, Pililla, Rizal. Nito lang manalasa ang bagyong Enteng. Umabot hanggang bubong o lagpas tao ang baha, kaya pahirapan ang kanilang paglikas. Kanina, naging matindi ang ragasan ng tubig sa sitio Tabaco Lipat-Lipat River dahil daw sa magdamag na buhos ng ulan. Ang tubig sa Pililla River umabot sa critical na level na halos 15 metro. Pinapaalalahanan po ang lahat na magsilikas na. Kaya ang mga tauhan ng barangay mayat-maya ang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa may tabing ilog para hikayatin ng mga residenteng lumikas na. Masyado pong mahirap pag aabutin pa ho ng gabi kung kailan nandyan na ho yung sakuna o yung bagyo, tsaka pa ho maglilikas. Ang ilang mga residente ng ML Quezon Barangay Hulo, minabuti ng lumikas ng maaga habang maliwanag at di pa bumabaha.
Matinding takot daw kasi ang naranasan nila ng matrap sa biglang pagtaas ng baha sa kanilang lugar noon. Ayoko na po maulit yung nangyari nung yung bagyong Inting po. Buntis po ako noon dito. Rescue po nila kami hanggang bewang na po yung tubig, hanggang sa nahulog pa ako sa hagdan. Buntis pa ako dito. Nahulog pa ako sa hagdan, tapos paglabas po sa akin, nahimatay nga po daw ako. Pati ang senior citizen na si Nanay Raquel, pinili na ring lumikas kahit mag-isa lang. Paraw nga po ako nininervyos pa pagka naalaala ko yun Hindi ako makatulog kagabi. Gawa ng yung pong ulan. Yun nga po, parang nagkaroon na nga po ng parang phobia lang po na mahirap na nga po tayong mag-ahas pa uli. Pero dahil tumila ang ulan sa maghapon at wala pang baha, maraming residente ang naiwan pa rin sa kanilang mga tahanan. Inihanda ng barangay ang nilinis na truck ng basura, bangka at mga tricycle para magamit sakaling kailangan i-rescue ang mga residente. Wala pa pong 20 minutes, malaki na po kaagad. Kasi nung i-monitor po namin, kanina nasa 6 meters lang po. Nung lumakas po yung ulan, naging 10 na po kaagad. Pinakiusapan namin sila na baka po pwede hanggat maliwanag pa, ay magpunta na sa barangay sa evacuation. Sa dami po na nire-rescue namin, hindi po namin malaman kung alin ang uumpisahan namin. Emil, dahil nga ngayong gabi nasa magla-landfall ang bagyo, mas panay at mas maigting pa ang pagbabantay at pagmamonitor ng mga otoridad doon sa level ng tubig dito sa ilog. At siniguro naman ng mga kinauukulan na may sapat na supply ng pagkain, banig at kumot sa mga evacuation center para sa mga nais ng lumikas doon. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Pililla, Rizal. Balik sa inyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Sa nakalipas lang na magdamag, kabi-kabilang pagbaha at pinsala na ang idinulot ng bagyong Christine. At para makapaghatid ng agarang tulong sa ating mga kababayang nasalanta, naghahanda na po ang inyong GMA Kapuso Foundation ng Operation Bayanihan. Di pa man nagla-landfall ang bagyong Christine, katakot-takot na bahana ang nagpalubog sa maraming lugar sa Bicol Region at Quezon Province. May mga bahay na halos bubong na lang ang kita. Pahirapan din ang rescue operation sa ilang lugar. Sa panahon ng kalamidad, laging kaagapay ninyo ang GMA Kapuso Foundation. Naghahanda na ang aming team para sa isasagawang Operation Bayanihan. Ngayong araw, bumiyahe na ang team ng GMA Kapuso Foundation patungong Albay. May babiyahe rin bukas papuntang Quezon Province. Mga kapuso, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong donasyon. Malaking tulong ito para sa ating mga kababayan. Para sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon ay 100% tax deductible. Naghihinagpis ang mga kaanak ng 4 na nasawi dahil sa landslide sa Caramoran, Catanduanes. Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Christine, kabilang sa mga biktima ang 3 menor de edad. Nakatutok si Rafi Tima. Wala nang magawa kundi lumuha ni Liza Dasilio matapos malaman ang nangyari sa kanyang pamilya sa Caramoran, Catanduanes mula sa kanyang pinagtatrabahuhan sa Quezon City. Madaling araw kanina, tinamaan ng landslide ang kanilang tahanan, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng bagyong Christine. Patay ang kanyang babaeng anak na 7 taong gulang, bunsong kapatid at 2 batang pamangkin. Kahapon lang po, nag-kausap po pa lang yung kahapon. Video siya kayo? Oo, video call po. Tapos yun, kaninang umaga, bigla na nga po. Tumawag na, namatay na duyan na po yung kapatid ko. Ligtas na nailabas pero hindi alam ni Liza kung ano ang kondisyon ng kanyang ama, isa pang kapatid at 2 pamangkin na isinugod daw sa ospital. May mga nangyayari daw talagang landslide sa kanilang lugar pero ito ang unang pagkakataon sa pagkakaalam ni Liza na may nasawi. Nagkataon pang ito ay kanyang pamilya. Nais man daw niyang umuwi agad, hindi niya magawa. Walang biyahe yung barko. Pero pag magkabiyahe, uwi ka kagad? Uwi po ako kasi anak ko po, tapos pamilya po, mahal ko po sila. Nakaburol ngayon ang kanyang anak
kapatid at mga pamangkin sa isang simbahan malapit sa kanilang nasirang tahanan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. May mga sanggol at batang sinagip sa magdamag na rescue operation sa Lopez sa Quezon. Nakatutok doon live si June Veneracion. June? Mel, dito sa Barangay Gomez sa bayan ng Lopez, Quezon ay hindi tumigil ang mga rescuers sa paglikas sa mga apektadong residente kahit inabot pa sila ng madaling araw. Yun nga lang ay sumabay pa, Mel, yung brownout kaya lalong naging pahirapan ang isinagawa nilang rescue operation. Kailangan na po namin rescue yan kasi napakataas lang po ng tubig dito. Ayan, si nanay. Sa kasagsagan ng malakas na ulang dala ng Bagyong Christine at mabilis na pagtaas ng baha, tulong-tulong ang mga rescuers sa paglikas sa mga residente ng Barangay Gomez sa Lopez, Quezon mula gabi hanggang kaninang madaling araw. May isa pa? Ay, sige, ako nang bahala doon. Okay, sige. May sanggol? Hala, sige po, may isang sanggol pa po pala dito. Sa ganitong sitwasyon, kailangan mabilisan dahil mahirap kalaban ng dilim. Marami ang pwedeng mangyari. Maaga naman daw nagsagawa ng preemptive evacuation, pero may nanatili pa rin sa kanilang mga bahay. Nakahinga lang ng maluwag ang mga rescuer nang magliwanag na at nailikas na ang mga kailangang ilikas. In case lumakas pa, lalagay na kami ng lubid. Fortunately, sir, wala naman po kaming reported casualties. Sa buong bayan ng Lopez, umabot ng 400 ang mga evacuee. Nanginginig po ako sa takot sa tubig dahil malakas po ang agos. Kaya po ako nanervous naman. Kanina pong umaga, utay-utay na po sila ng babalikan sa kanila pong mga kanilang bahay. Sa kasagsagan ng baha, 12 barangay ang lumubog. Pero ngayon, 7 na lang daw ang apektado. Ang tubig po namin ay hanggang dito po. Kagabi po yan? Kagabi po. Ngayon po naman, bago lang na naalis ang tubig, hanggang dito na lang po. Pero kahit tumuho pa na ang baha, hindi pa rin mapanatag ang mga residente. Mari pong mamaya po may tubig na naman. Gawa po nang hindi pa naman naalis yung ating sama ng panahon. Mel, sa ngayon ay yung mga mabababang barangay na lang ang apektado ng baha. Kaya kapag hindi na nasundan yung malakas na pag-uulan na kahapon ay malamang bukas ay wala na ang baha sa mga apektadong lugar. Mel. Sana nga. At maraming salamat sa iyo, June Veneracion. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 63 days na lang Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.